The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Bago po ang lahat, ako po ay magpapakilala. Ako po si Christian Joy Magluyan. Ako po ay nagpapastor sa Malay Assembly of God, Mutag, Malay, Aklan. At isa sa napakalaking opportunity na naman po na ako ay nakapag-share para sa bawat isa sa atin ngayong araw na ito. At isa sa mga nilalaman po talaga ng puso ko ay ang ma-encourage ang bawat isa na sa kabila ng mga nangyayari po sa ating mundo, sa ating paligid, kahit sa mga krisis na hinaharap natin, nais ko po kayong i-encourage na magpatuloy sa pagsiservisyo at pananampalataya sa ating Panginoon. Na huwag po tayong susuko. Nakakalungkot po minsan kasi sa oras po ng mga problema at mga krisis, nakakalungkot na ang isa sa pinaka-solusyon natin ay kalimutan at iwan ng Panginoong Diyos. O kaya naman ay talikuran ang atin po mga pananampalataya. May mga pagkakataon na tingin natin pabigat lamang ang pagsiserbi sa Panginoon, pabigat lamang ang mga gawain para po sa ating Panginoon, na mahirap na nga ang buhay, tapos give up pa natin yung oras, talento, o kaya naman kahit yung treasure natin para sa gawain ng Panginoon. Yun po ang nasa puso ko sa hapon na ito, na anuman po ang mangyari, dapat po ang yung tinatawag natin na hindi natin maigi-give up talaga ay yung atin pong pagmamahal, pananampalataya at pagsiservisyo sa atin pong Panginoong Diyos. At sa hapon na ito, ang akin pong mensahe ay iikot sa Romans chapter 12 ng salita po ng ating Panginoong Diyos. At gusto ko ma-remind tayo sa tinatawag na dedicated service o talagang 100 all out pa rin na pagbibigay ng ating buhay sa ating Panginoon. Dahil mas mahalaga nga po yun na habang nalalapit ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, mas lalo po din po tayong nagiging malapit sa Kanya, mas lalo din po tayong nananampalataya sa Kanya. So sa Romans 12, ay doon natin makikita yung tinatawag natin na a call to dedicated service. Kailangan po natin na maintindihan na tinatawagan tayo ni Apostol Paul na mas lalo pang manampalataya sa atin pong Panginoong Diyos. Although alam natin, it is a reality, yung mga suffering natin, reality po talaga yung mga bagay na nararanasan natin sa ating buhay. Tumataas ang gasolina, ang diesel, nagmamahal ang mga bilihin. That is a reality in our life. Pero ganun pa man, sikapin natin na hindi po ito maging dahilan ng atin pong panghihina sa pananampalataya natin sa atin pong Panginoon. Kailangan pa rin po natin bilang iisang katawan na magkaroon ng pakialam sa isa't isa, na magkaroon ng care sa ating mga kapatid sa Panginoon. Kahit po naman survival na halos ang nangyayari, dapat po hindi tayo makalimot sa ating pong Panginoon. Hindi po dapat tayo kabilang doon sa mga lumalamig o kaya naman sa mga nagiging makasarili. Yun po yung sinasabi, no, na people during end times will be lovers of themselves. Hindi po tayo, ipinalangin natin, sikapin natin na hindi po tayo mapunta sa ganoon pong sitwasyon. Lagi po nating tandaan na sa Romans 12, sa akin pong isishare, ang Panginoon po ay tumatawag o nagkakaroon ng pagtawag na tayo po ay mas lalong maging malapit pa sa ating Panginoong Diyos. So sinasabi po sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, "Therefore I urge you,
brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Sa verse 2, sabi dito, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. So, una sa lahat, sa ating pong paninerbisyo sa Panginoong Diyos, tandaan po natin na lahat tayo ay mayroong purpose. No? Meron po tayong purpose. Sa atin pong dedicated service, hindi po nawawala yung purpose na nagmumula sa atin pong Panginoong Diyos. So, sinasabi po doon na we need to have an action to present our bodies. And when we say bodies, hindi lang yung katawan, kundi atin pong isip, puso, kaluluwa, lahat po sa atin pong buhay. Na magkaroon po tayo ng action towards sa purpose ng Panginoon para po sa atin. And alam niyo po yun, ano po magiging resulta kapag po tayo ay naging willing na i-grab yung purpose ng Panginoon, tayo po ay hahangarin natin na maging holy and acceptable to God. And ang magiging resulta po nun ay yung spiritual service of worship natin sa atin pong Panginoong Diyos. We need to be a living sacrifice. Ibig sabihin, habang tayo ay may buhay, habang tayo ay may hininga sa atin pong mga buhay, sisikapin natin na hanapin ano yung purpose ni Lord, yung vision, yung plan ng Lord sa atin pong mga buhay. Ano yung will ng Panginoon sa atin pong mga buhay? At ginagawa po yan habang may hininga pa tayo. Hindi po tayo yung tipong kung kailan patay na o kung kailan tayo ay wala ng buhay o kung kailan mauubusan na tayo ng hininga, doon pa tayo pipiling lumapit sa Panginoon. Dapat po habang may buhay, habang tayo po ay may lakas pa, habang may kakayahan pa na gawin ang mga bagay para sa Panginoon, ay gawin na po natin ito upang maging kagamit-gamit po tayo sa atin pong Panginoong Diyos. So there are two competing forces. Sabi doon, do not be conformed to this world, but instead, tayo po ay let us be transformed by the renewing of our mind. Pagdating po sa purpose ng Panginoon, sinisigurado po natin na hindi po ito makamundo, no? Hindi po ito makamundo. Purpose nga ni Lord tapos tayo yung masusunod. So, hindi po ganon. That's not how it works. So, dapat tayo po ay hindi nagpapapressure. Hopefully, dumating po tayo dun sa point na hindi po tayo nagpapapressure sa mga outside influences na meron po tayo sa ating mundo o sa mga sitwasyon na meron tayo sa ating buhay. Hindi po tayo go with the flow. Hindi po tayo sumusunod kung ano ang nais na influence na meron ang mundo ito. So, we are not conformed to this world. Sa halip, tayo po ay magkaroon ng transform na pag-iisip. Tayo po ay nagsusumikap na hanapin kung ano ba yung good, yung acceptable na perfect will ng atin pong Panginoong Diyos. There is transformation from the inside out. No, napakahalaga itong isip natin, puso natin.
talagang tayo po ay makaalala na ang pinakamahalaga sa lahat ay ayusin natin kung anong nasa loob ng atin pong puso, isipan, sa atin pong buong kaluluwa. Para hindi po tayo, magiging resulta po kasi nun ay hindi tayo naaapektuhan ng kung ano man na influence ng galing sa labas. Kasi tayo po ay established pagdating sa panloob na sitwasyon, panloob na pundasyon ng atin pong buhay. Although, hindi ko po sinasabi ito na madali na bagay ito. Ito po ay napakahirap and there will be failures sa atin pong buhay. Pero, magsisikap tayo na talagang ma-achieve natin ito sa ating buhay. Dahil, sabi ko nga kanina, there are two competing forces. At kahit ang mga disiplo, kahit si Paul, sinabi niya yan na kung gaano kahirap makipag-away sa flesh at versus sa gusto ng Lord para sa atin o ang spirit natin sa ating buhay. So, ayan, lagi po nating tatandaan yan. Yung dedicated na purpose ng Lord para sa atin pong mga buhay. Be transformed by the renewing of our mind. Hindi po dapat tayo, lagi nga pong sinasabi, hindi po dapat tayo mahina, Tayo po sikapin natin na magkaroon ng established na pananampalataya sa ating Panginoon. Although alam natin na hindi madali, pero ang bagay na ito ay vital, napakahalaga sa ating pagsiservisyo sa Panginoong Diyos. Huwag po natin yon kakalimutan na ang Lord ay in-empower tayo na magawa ang mga bagay na hindi natin kayang gawin o kaya naman kahit ang imposible, tayo po ay ini-empower ng Panginoong Diyos sa atin pong mga buhay. Mahabang listahan pagdating sa atin pong mga kahinaan, pero grabe din naman ang kayang gawin ng Panginoon sa atin pong buhay. Huwag natin yon i-invalid or i-discredit ang mga bagay na yon, so that you may prove what the will of God is. Ang goal po talaga natin sa buhay na ito ay hanapin ano ba Lord yung gusto mo para sa buhay ko? Ano ba Lord yung path na gusto mong i-take ko sa aking buhay? Hallelujah! So, we are made truly to worship the Lord of Lords, the King of Kings, the Lamb of God. We are truly made to worship Him, to bless His name. Wala po tayong ibang purpose sa buhay na ito, kundi ang manampalataya sa atin pong Panginoong Diyos, sa atin pong tagapagligtas na atin pong Panginoong Jesus. Ayan, I hope sa unang punto na ito, we each and every one of us will always seek, Lord, ano ba talaga ang purpose mo para sa aking buhay? Dahil alam niyo po kung anong kagandahan sa purpose ng Panginoon. Hindi po ito selfish. Hindi po ito pang sariling kagustuhan lamang, kundi ito po ay makalangit. Ito po ay perpekto. Ang purpose ni Lord ay hindi lang para sa ikabubuti natin, kundi para sa ikabubuti ng lahat, sa sangkatauhan. May each and every one of us be reminded of that, Ganon kada best ang atin pong Panginoong Diyos. Dahil kung purpose natin ang susundin natin, talagang wala pong mangyayari sa ating pong buhay. So, sa ating pong mga sarili, tanungin po natin, is my purpose according sa kung ano ang gusto ng Panginoong Diyos para sa ating pong mga buhay?
ang purpose ko ba ay talagang pansarili o pang makalangit o pang kalahatan? Let us ask ourselves that. No, ang purpose ko ba ay para lang sa sarili ko o para din sa ikabubuti ng iba? At higit sa lahat, ang purpose ba natin ay nag-glorify po ba ang Panginoong Diyos when we do things sa atin pong buhay, no? So, next, sa ating pong dedicated service, a call to dedicated service to our Lord. Pagkatapos ng purpose, dapat po, we have to play our part, no? So, ayan. Sabi po dito, for through the grace given to me, sa Romans chapter 12, verse 3 to 5, for through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself that he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. For just as we have many members in one body, and all the members do not have the same function, so we who are many are one body in Christ, and individually members of another. Let's continue chapter 12, Romans chapter 12, verse 6 to 8. Sabi dito, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. If prophecy, according to the proportion of his faith. If service, in his serving. Or he who teaches, in his teaching. Or he who exhorts, in his exhortation. He who gives with liberality. He who leads with diligence. He who shows mercy with cheerfulness. Ayan. So, when it comes to a call to dedicated service for Lord, dapat po, pagkatapos ng purpose, no, we have to play our part. No? We have to play our part. By the grace of God, alam natin na lahat ng ginagawa natin sa buhay na ito ay ayon lamang sa grasya ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Wala po tayong may pagbabayabang dahil ang Diyos ang nagbigay ng kakayahan sa bawat isa sa atin. Sabi nga dito, not to think more highly of himself. Hindi po tayo makapag-iisip na nakakaangat tayo sa iba o nakakaangat tayo higit sa lahat. No? We have many members in one body and all the members do not have the same function. Lahat po tayo ay wala. No? Hindi po the same ang kakayahan natin sa Panginoon. Pero, ganun pa man, what's important is we are playing our part. Walang mas magaling, walang kwenta. Hindi po ganon, no? Nagwo-work ang gawain ng Panginoon. So, we need to have a sound judgment. When we say sound judgment, hindi ka basta-basta makahusga sa mga tao, no? Hindi tayo basta-basta manghuhusga sa kakayanan ng bawat isa sa atin pong buhay. Ano pong sinasabi dito? Na huwag tayong mag-isip na nakakaangat tayo sa iba. When the time comes na ang bawat isa po sa atin is nandun po tayo sa point na, mas magaling ako, mas the best ako, may comparison ba, no? Mas ganito ako, basta tingin natin mas nakakaangat tayo. That automatic, i-reject po natin yan. Ang isang Kristiyano na nakapokus sa purpose ng Panginoong Lord
Panginoong Diyos sa ating pong buhay ay hindi nakapokus sa sariling kakayahan, hindi na nakapokus sa mga bagay na na-achieve natin sa buhay because it's all by the grace of God. Ngayon, no? Lagi po natin i-recognize kung ano ang ibinigay na measure of faith o pananampalataya ng Diyos sa bawat isa. So, lagi nating gagawin ang best natin, but at the same time, my best hindi siya katulad ng best ng isang kapatid ng Panginoon. Kung anong best natin, hindi po pare-pareho ang picture nun. Hindi po pare-pareho ang larawan or kaya naman kung paano natin siya i-describe. So, ganon. Lagi po nating iisipin that we are one body in Christ. At minention doon that we are one body in Christ sa kabila ng iba't ibang kakayahan na meron tayo. Lagi po nating iisipin na tayo po ay iisang katawan ng atin pong Panginoong Diyos. So sa atin pong buhay, lagi po nating iisipin na if someone prophesies, let him prophesy according to the proportion of his or her faith. Pag ikaw naman ay naninerbisyo, do it your best. Pag ikaw naman ay nagtiteach, do it your best. Pag ikaw naman ay nagbibigay, siguraduhin mong masaya ang puso mong nagbibigay. Kung tayo naman ay nag-encourage, nag-exhort, no, sa ating kapwa kapatid sa Panginoon, then we do it our best, no, exhort. And when you lead, do it with diligence. Talagang when we lead, gawin ito ng may kasipagan. So, ayan, sa buhay po na ito, makikita po natin kung gaano kahalaga that we need to have a sound judgment. No, sound judgment. Hindi tayo magbasta-basta sa atin pong buhay. Hallelujah! Ano pa pong mga bagay na sinasabi doon sa ating pong buhay? When we play our part, talagang makita po natin na dapat tayo ay iisa, but at the same time, we are individually member of one another. Ako, no, ay part ng isang kapatid sa Panginoon. Ang kapatid sa Panginoon, siya ay part din niya ako, no? Each and every one of us, hindi nabubuo ang gawain ng Panginoon when someone, no, kumbaga, kulang ang mga bagay kapag si brother or sister ay absent. No? Kapag iniwan mo kung saang area ka inassign, no, ay talagang apektado ang kabuuan ng gawain ng Panginoon. So we must think of that. Na halimbawa po ako as a pastor, no? As a pastor, hindi po ang gawain ng Panginoon ay umiikot lang sa akin. Dapat po ay lagi kong titignan na kung walang nagwawalis doon sa labas, ay hindi pa rin po, wala pong tinatawag pa rin na unity. Kung hindi ginagawa ng part ng isang miyembro sa gawain ng Panginoon ang kanyang parte, napaka-vital po na magawa yon dahil kung hindi, no, wala po tayong tinatawag na unity in the body of Christ. So, ganun po, I am always grateful. Grateful po ako lagi sa mga tao, gano'n man kalaki, gano'n man kaliit, no? But at the end of the day, hindi nga dapat kinukumpara yan.
Ano man ang parte mo sa gawain ng Panginoon, tayo pa rin ay iisa, no? Na kung wala ang isa, ay napakahirap po na tayo ay magkaroon ng unity sa atin pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa atin pong gawain as one body of Christ. Hallelujah. We praise you, Lord. Salamat, Lord. Next, ano pong sinasabi po natin? Meron po tayong, may diversity ho talaga. When it comes to playing our part, sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, tayo po ay iisa sa katawan ng ating pong Panginoon. Babalik po talaga tayo doon sa pagkamatay ng ating pong Panginoong Hesus sa krus. Napakaganda kasi hindi po natin kailangan mag-clash, no? Hindi po natin kailangan i-compare ang isa't isa o kaya naman magkainggitan. Bakit? Dahil po talagang ang lahat ng ito ay babalik pa rin sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, no? We are not able to do anything. We are not worthy. We don't deserve to play any part in the body of Christ. Kundi ang lahat ng iyon ay dahil sa grasya lang ng atin pong Panginoong Diyos, no? Huwag po tayo makakalimot na ang lahat ng iyon ay dahil sa grasya ng atin pong Panginoong Diyos. We don't deserve, no, na talagang may mga panahon when we come into the holy presence of God. Hindi po natin deserve lahat yun. Pero salamat na dahil sa Panginoong Hesus, ay nakakamit natin lahat ng bagay, lahat ng benepisyo, lahat. Yung joy, yung peace, yung contentment, and even, of course, the salvation, yung heaven na atin pong pinanghahawakan na one day tayo po ay uuwi sa presensya ng Diyos. Lahat ng yon, it's all dahil sa work ng Panginoong Hesus sa atin pong buhay. So, wala ka sa ministry, wala tayo sa body of Christ dahil magaling tayo. Wala tayo sa body of Christ dahil tayo yung pinaka-the best. Wala tayo sa body of Christ dahil talented tayo o matalino tayo. We are in this service to the Lord dahil lahat tayo may common denominator. And what common denominator is that we are all saved by faith, sheer grace sa ating pong Panginoong Jesus, our Lord Jesus Christ. So, that's why we are here. That's why we're serving. No? Una kanina yung sa purpose, and pag nakamit na natin kung ano yung purpose, the good, acceptable, perfect will of God, yung action, no? Yung action. Kasi napakahalaga pa rin yung obedience natin sa atin pong Panginoong Diyos. Yung obedience, yung sumunod sa atin pong Panginoong Diyos. Napakahalaga po yan. Kasi lagi ko nga pong iniisip na ano niya po yun, hindi po tayo perfecto, hindi ho lahat ng bagay ay mape-perfect natin sa pananampalataya natin sa Panginoon. But at the same time, bumabangon ka no, to obey again. We do not allow yung shame, we do not allow yung hiya natin na mag-take over or yung mga negativities na mag-take over dahil lang nag-fail tayo. Babangon tayo at patuloy na lalapit sa Panginoong Diyos, no? Talagang hindi acceptable na gawin natin yung gusto natin dahil lang tayo ay nailigtas na sa krus. No, that's not Christianity at all, no. So tulungan natin na maipakita na sa isip, sa salita, sa gawa, sa buong kaluluwa
tayo po ay patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon. So kanina sa ulitin natin, a call to dedicated service. Una, kanina yung purpose ng Lord sa ating buhay, how we should seek that all the days of our life. Pangalawa, yung pag-play natin ng part. Siyempre, tayo ay, if dedicated tayo sa pag-serve sa Panginoon, hindi pwedeng wala ka tayong ginagawa. Hindi pwede na wala tayong ginagawa sa atin pong mga buhay. Alam niyo po, isa sa mga bagay na talagang maiisip natin pag tayo ay Kristiyano. Hindi pwedeng tatamad-tamad ka pag tayo po ay Kristiyano. Napakaraming gawain sa atin pong pananampalataya sa Panginoon. Left and right, hindi lang pastor, kundi bawat Kristiyano are mandated to do the will of God, to do their part in the body of Christ. And it is tiring, nakakapagod. Pero sabi nga sa Galatians 6:9, huwag tayong mapagod na gumawa ng mga mabubuting bagay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yes, hindi po ito ang magliligtas sa atin, hindi po ang mga ginagawa natin. But at the same time, ang mga ginagawa natin iyon ay alam mo po yun po yung purpose ng Lord sa ating buhay. Yun po yung dapat ginagawa ng isang Kristiyano. We're not about to waste time sa natitirang buhay po natin dito sa lupa. So hanggat may buhay, we seek the purpose of God. We play our part. And when we play our part, doon tayo papasok sa number 3. We do it with passion. We do it with passion. So, when we say passion, ano po yung nag-i-ignite nun? And that is the love. The love that we have for God. The love that we have for God's people. The love that we have sa atin pong ginagawa sa Panginoon. When we seek the purpose of God, when we play our part, we do it with passion sa atin pong mga buhay. So Romans chapter 12, verse 9 to 11 says, "Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Give preference to one another in honor, not lagging behind in diligence. Fervent in spirit, serving the Lord." So, alam niyo po yun. Sabi po dito, then sa verse 12, Romans chapter 12, verse 12 to 13, "Rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer, contributing to the needs of the saints, practicing hospitality." Alam niyo po yun. Sabi dito sa Romans chapter 12, umpisa sa verse 9, it says, "Let love be without hypocrisy." And this word, when we say hypocrisy, ito pa talaga yung paborito kong word. Kasi alam niyo po, si Jesus, talagang, pagdating sa hypocrisy, talagang sinusupalpal talaga niya ang mga nakakaharap niya. Because, sabi dito, when we say hypocrisy, it is pretending, pretending to have virtues, beliefs, or feelings you don't possess, a false appearance of goodness. When we say hypocrisy, nagsasabi ka ng mga bagay, nagtuturo tayo ng mga bagay na hindi naman natin ginagawa. So, ayaw na ayaw ng Lord yun. Katulad niyan, when we play our part in the body of Christ, pero sa personal nating buhay ay hindi natin ina-apply yon
Napakahirap po nun. Ayaw ng ating Panginoon. So, napaka-contradictory when we say, halimbawa, lalo na po ang mga pastor, kami po mga pastor, nagtuturo. No, we say, mag-pray araw-araw, huwag kalimutan ng Panginoong Diyos. Pero, pag hindi namin ina-apply sa buhay namin yun, na mag-pray araw-araw as what we teach, no? Our brothers and sisters in Christ, that is hypocrisy. No? So, wala yung pagmamahal sa Lord. Wala yung passion sa paggawa natin ng part natin, ng purpose natin sa Panginoong Diyos. So, contradictory. It is opposite. No? And another word is that insincere tayo sa ating mga sinasabi. And even in my heart, no, bilang leader na din sa gawain ng Panginoon, sometimes striking talaga sa puso yon dahil talagang we fail to do the things na may mga pagkakataon na much is expected of us and may mga bagay na hindi natin nagagawa. Nakakalungkot pag ganun. No? So, ibig sabihin may dapat ayusin sa atin pong mga buhay. When we lost the passion, ang lahat ay nagiging insincere. Ang mga bagay ay hypocrisy na lamang po. So, let us be reminded of that. When we say passion, napakarami pong binanggit sa verse natin from sa chapter 12 ng Romans, from verse 9 hanggang 13, napakarami. When we say passion, when we say my love talaga, no, without hypocrisy, ang mga ginagawa natin, napakaraming mga bagay ang binanggit dito. Una sa lahat, sabi po dito, abhor evil, cling to good. No? When we have passion in our hearts, when we do things without hypocrisy, when we love God and His people without hypocrisy, we abhor what is evil, cling to good. Ibig sabihin, kinagagalitan mo kung ano yung masama at minamahal natin kung ano yung mabuti. No? Kailan tayo last time nagalit sa kung ano talaga yung hindi tama? No? Sometimes, no, these days, this season na nangyari sa ating buhay, lahat na lang ng bagay halos tinotolerate, no? Tinotone down kung anong message talaga ng Panginoon. Ang kasalanan talagang hindi na, what do we call this? Kumbaga, hindi na siya often na talagang ini-establish talaga. Kung ano yung mali, yun dapat yung mali. Pero nakakalungkot pag ganon. No? Although we know that we do things with love and passion, ganon din sa kasalanan. Pag mali, we really tell that, hindi natin tinatone down yun, hindi natin hinahaluan ng tubig yun. We are passionate of doing, we are bold of saying what is really wrong. No, a sin is a sin. Ganun po. No? So, abhor evil, cling to good. Ano pa sinasabi dyan? Be devoted in brotherly love. Yung pagmamahal natin sa mga kapatid natin sa Panginoon. Give preference in honor. No? May mga pagkakataon na sino lang mayaman sa church, yun lang pinapansin. Kung sino yung mga walang pera, no? Talagang kahit makamayan man lang, hindi ginagawa. So, wala yun. Walang passion, walang love. Hypocrisy yun. No? So, hindi dapat ganon when we serve the Lord with passion. Fervent in spirit. Grabe. No? Sa mga panahon na ito, napakahalaga na yung spirito natin sa Panginoong Diyos
ay atin po talagang pinalalakas sa pagsisilbi sa Diyos, no? Rejoicing in hope, no? Tayo po ay patuloy umaasa sa pag-asa na hatid ng ating Panginoong Diyos. Persevering in tribulation, tayo po ay nagpapatuloy sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. No, persevere. Todo, dire-diretso, no. Kahit mapagod, kahit magpahinga, babangon pa rin, no, babangon at babangon. Walang tatalikod. Hindi ito ang time para sa pagtalikod. Be devoted to prayer. Hallelujah. Sa panalangin talagang hindi titigil. Alam naman natin kung anong kayang gawin ng panalangin. Practicing hospitality. Hallelujah. Lahat po tayo sa atin pong gawain sa Panginoong Diyos. How much do we care for one another? Yung passion natin, yung love natin para sa isa't isa. How much do we care for one another? And sometimes we fall short of that. But I hope na yung passion na nanggagaling sa Panginoon will fuel us to truly serve one another. No, to truly serve one another. Hallelujah. So, ayan, kung tayo po ay nakikinig, kung kapapasok mo lang, patuloy po kaming nag-encourage ng mga mensahe galing sa Romans 12, a call to dedicated service to our Lord. At nauna na po naming binanggit is the purpose of God when we have dedicated service sa ating Panginoon. Tayo po ay sinisik natin kung ano yung purpose ng Lord sa atin pong buhay. Pangalawa, when we seek the purpose of God, it is vital that we do our part. No, hindi naman magaganap ang mga bagay, no, kung hindi natin gagawin ang parte natin. So, ang pagiging Kristiyano is not only a head knowledge, but it is truly ginagawa, may action, may values sa atin pong mga buhay. And pangatlo, where we're at right now is yung passion na meron tayo sa ating dedicated service sa Panginoon. Ayan. Tayo po'y magpatuloy na ma-encourage kung ano po talaga ang tinatawag na dedicated service. At wag po tayo manghina kahit sa mga panahon na nangyayari po ngayon, mga paghihirap. Dapat po hindi po si Lord ang ating binabawasan. Ano niyo po yun? Ay, ang hirap ng buhay. Pwede Lord, ano na lang, 50% na lang yung pagsiserve ko sa'yo. Hindi po ganun yun. No? Although, we would like that. Gusto natin yan kasi syempre nakakapagod. Pero, hindi po yan dapat ang maging heart natin. Lastly, sa atin pong ikaapat na point, una, kanina ulit, purpose sa ating dedicated service sa ating Panginoon. Una, may purpose. Pangalawa, may part. Pangatlo, ay yung ating passion. And lastly, ay yung ating petition sa atin pong Panginoong Diyos. Romans chapter 12, verse 14 to 17 says, "Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Be of the same mind towards one another. Do not be haughty, Do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. Never pay back evil for evil to anyone.
Respect what is right in the sight of all men. Let's continue. Continue. Verse 18. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. But if your enemy is hungry, feed him. And if he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will. Do not be overcome by evil, but be overcome with good. No? Lagi po nating iisipin na sa atin pong buhay, no? Na gaano man kahirap ang mga nangyayari, hindi po tayo ma-overcome ng evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. No? So when we say sa atin pong dedicated service sa Panginoon, no? When it comes to petition, kahit po yun ay binabago ng atin pong Panginoong Diyos. Yung hindi ka na lang basta nagpe-pray para sa mga pangangailangan mo, hindi ka na lang basta nagpe-pray para sa mga sariling kagustuhan, kundi kahit yung mga taong nagpapahirap sa buhay natin ay kaya na din nating ipanalangin. Grabe yung pagsiserve sa Panginoon, kahit po kaaway natin, kailangan nating pagsilbihan. So sabi po dito, toward persecutors, talagang we bless, we do not curse. Hindi po natin isinusumpa ang mga taong nagpapahirap sa buhay natin. Parang napakahirap pakinggan. Pero when we serve the Lord, we serve even those people who makes our lives harder, no? Talaga pong napakahirap kasi grabe si Lord, no? Hindi niya tayo inuutusan na mag-serve sa mga taong gusto lang natin. Kundi kahit sa mga taong hindi natin gusto, pagsiserbihan natin yun, no? Sa ating pong community, no? Una kanina sa mga persecutors, we bless, we do not curse. Pangalawa, sa ating community, we rejoice and weep together. Pag masaya ang lahat, masaya ang lahat. Pero pag nalulungkot ang lahat, talaga pong makiramay din tayo, no? We are sensitive. We are sensitive of one another's needs and situations. Be of the same mind, associate with the lowly. Bisan, do pinakamalisod-lisod, intindihon, no? We try our best to really reach out to them para po magkaintindihan. Kanina sa mga persecutors, ngayon naman sa mga enemies. Sabi po dito ng Lord, never pay back evil. Pursue peace. Respect what is right in the sight of all men. Gawin ang tama, may nakatingin man o wala. Nakakalungkot kasi ang hirap nito. Tinuturuan tayo to really serve even the people we do not want to serve. Sabi dito yung mga enemies natin, huwag natin silang balikan ng sama din, ng away din. But let us overcome evil by doing good.
sa bagay naman, no, wala rin namang naaayos. If we want, ano mo yun? Kung away-away talagang wala lang ding maayos. Pero when we pursue peace, alam natin na kahit mahirap, may katahimikan sa atin pong mga buhay. So, yun talaga yung human instinct. We want to desire for revenge. We want to pay back eye to eye, evil for evil. But the command of God is to really leave room for His wrath. Talagang kahit enemy natin, pagsilbihan natin, pakainin natin, painumin ng tubig. Huwag lagyan ng lason, ha? Hindi yun yung ng Panginoon. Ang command ng Lord, we serve even the people we do not want to serve. And the outcome will be by the grace of God, talagang sa awa ng Diyos, hopefully, sa kabutihan na ipakikita natin, ay maging malambot ang kanilang mga puso sa atin pong Panginoon. So, ayan, napakaganda. Remember, our last point, our petitions, no, talagang nagbabago dahil sa Panginoon. We serve even the people we do not want to serve. So, talagang ito, progression. No? Sa awa ng Diyos, magawa natin ito. A call to dedicated service from Romans 12. Our purpose, transforming the mind, no, that creates the foundation. Nagbago ang laman ng isip. Minsan, ilehans po natin yung laman ng isip natin, laman ng puso, yung lahat ng kaloob-looban natin, no? Ilehans natin, no? Para ma-heal tayo sa mga stress, ma-heal tayo sa mga hatred, ma-heal tayo sa mga panloob na mga pinagdadaanan natin. And then, hallelujah. Next, sa purpose, our part, no? Yung pag nabago na, no, na-renew na ang mind natin, pag hindi na nagko-conform sa mundo ang buhay natin, talaga pong isipin natin na makikita natin kung ano yung part natin sa Panginoon. And that is true. That is true. Talagang kumpirmado po ito. Like, in my life, no, maano din ako, matawag dito, lagi ko din pong naiisip yung minsan may grudge ka, minsan dali-dali magsakit imong buot, no, nga gadumot ka, no, but when I surrender all of that to God, like parang ang gaan, tapos yung way ng Lord, yung paraan ng Lord para makapag-serve ako more effectively, ay nangyayari, nagagawa ko yun ng may kaluwagan sa aking puso. And I just allow the Lord, no, I do my part, and then I just allow the Lord to do His, no, amazing things na kaya niyang gawin sa buhay natin. So, when we renew our minds, we find our place in the body of Christ. And then, our passion, talagang yung unity andyan, ito ay ini-ignite, fino-fuel ng love, no? A love that is without hypocrisy, no? So, let's achieve that, yung passion na nanggagaling sa Panginoon. And lastly, yung petition natin sa Lord ay talagang ang goal ng mga prayers natin is to have a peace, pero hindi yung peace na literal, because sabi nga sa John, talagang there will be troubles in this world, no? But Jesus has overcome. So, yung peace na galing sa Lord, no? Yung peace na alam mo na
in control si Lord, no? Na yung peace na kahit magulo, talagang tayo ay hindi nagpapanik o hindi tayo yung tipong stress na stress, no? So, ayan, the petitions, even yung mga ayaw natin pagsilbihan, talagang pinagsisilbihan natin. Because that's what we do in the body of Christ. So, the fully dedicated life ay yung talagang surrendered sa atin pong Panginoong Diyos. So, wag po natin kakalimutan. Again, balik ako sa sinabi ko nung una, na ang pagsisilbi sa atin pong Panginoong Diyos ay hindi dapat yun yung i-give up natin pag mahirap na ang buhay. So, let us come, no? And surrender to God. Surrender po talaga tayo sa Panginoon. Dahil alam natin na may gagawin si Lord kapag tayo ay nagsiserve sa Kanya. No? So, yan. No, I hope lahat tayo ay nakapakinig. And once again, I would like to encourage everyone to keep on serving God kahit po sa mga sitwasyon na meron tayo sa atin pong mga buhay ngayon. And all of us, no, alam ko, may lugar tayo sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So, I'd like to thank everyone for listening sa atin pong program for today. Count Your Blessings dito sa Radio Boracay 106.1. And ito po, ang schedule po natin ay every Sunday 4 to 5 p.m. Hallelujah! And I would like to greet, of course, the Malay Assembly of God. Shout out po sa ating family, church family sa Malay Assembly of God. Sa atin pong, of course, na naka-on leave ngayon sa atin pong Ate Christine Russell. I praise God for her life dahil may opportunity na naman ako makapag-share dito sa ating radio ministry. And sa pangkalahatan, sa Russell family who keeps on serving God even in the most difficult times of their lives. Also, shout out sa ating GCBI Philippines na hanggang ngayon also ay nagpapatuloy sa pagsisilbi, pag-aaral ng salita ng Diyos para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Of course, in this studio, I pray talaga na ang pagpapala pa ng Panginoon ay magpatuloy na bumuhos, no, para mas lalo pa nating magawa kung ano yung purpose ng Lord, yung part ng studio na to, and yung passion, no, andyan. Alam ko there are difficulties, pero the Lord will sustain. And of course, the petition na talagang kahit anong gawin ng kaaway, magpapatuloy at magpapatuloy ang gawain ng Panginoong Diyos. So this is it, no? Dito lang po ako. And once again, ako po si Christian Joy Magluyan, nagpapastor sa Malay Assembly of God. And patuloy niyo pong subaybayan ang mga iba pang mga radio program natin dito sa Radio Boracay 106.1. Bago po ako matapos, tayo po ay manalangin and let us acknowledge and thank the presence of God in the midst of us. Hallelujah, Lord! Salamat po sa pagkakataong ito. Patuloy kami nagpapakumbaba. Alam namin na hindi limitado ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa. Kahit po ako ay nandito sa studio at sa mga lahat na makakapakinig nito, alam ko magbi-minister ka, O God, with the help of the Holy Spirit. Today, I pray, salamat po sa isang programa na natapos na naman, and I hope that your will be done, O God. Hindi mapipigilan ang kalooban mo na mangyari sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. And I just thank God, I just praise God na hindi mapipigilan, Lord, ang gawain mo. Sa anumang paraan, Panginoon, mangyayari ito. We pray
O God, sa mga susunod pa mga programa and even dito sa Count Your Blessings, Ikaw ang patuloy gumabay sa amin upang ma-lead pa namin ang tao sa wala nang iba kundi sa Panginoong Hesukristo lamang, ang tanging tagapagligtas at Diyos ng amin pong buhay. Wala akong ibang hinahangad kundi sa pahirap na mga sitwasyon, mas lalo pa ang maraming makakilala sa iyo, O God, that every situation will draw us closer to you, Panginoon. Thank you, Lord, sa hapon na ito. May you bless your people, O God. All this we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you. God bless.